Ayaw ng Diyos talaga ang mag-isa. Ulitin ko, imposible ang Christian life kung kayo po ay mag-isa lang. Hindi nyo maipapangaral ang Ebanghelyo kung kayo po ay mag-isa lang. Kaya, sa mga datihan, nasa inyo ang mabigat na pressure. Kayo dapat ang nag-a-approach kaagad sa mga baguhan. Minsan nalulungkot ako sa aking house visitation. Bakit po hindi kayo nakapagpatuloy, sister? Kasi pastor, wala pong pumapansin sa akin. Hindi maganda. Kahit hindi mo siya ka-cell group, basta pag may nakita po kayong bago, kaliligtas pa lang, kayo na po ang mag-engage ng conversation. Hello sister, good morning. Gusto mo ng kape? Nung ako po ang bago, ako po ay na-amaze sa mga brothers and sisters. Bakit? Aba, lahat binibigay nila. Do you want some coffee? Wow. Are you hungry? Have a seat. Lahat may nag-a-assist sa akin. At masasaya po sila. Kaya nga, nagkaroon po ako ng idea, gusto ko sa lugar na ito. Ang sarap ng pakiramdam, welcome na welcome ako. Do not expect na yung mga bago silang unang papansin sa inyo, bago po sila. Kaya tayo po dapat na mga nauna, ilalagay ko po sa inyong balikat ang responsibility, dapat maging selfless ka. Dapat yung iba yung iniisip mo, kinakausap mo po lagi sila. Kaya ang konsepto talaga ng fellowship sa Tagalog ay pakikisama. Ayaw nung Diyos na mag-isa ka. Dahil kung mag-isa ka, kawawa ka. Sabi ni Solomon kanina sa Ecclesiastes, pag bumagsak ka, walang tutulong sa'yo. Alam ng Diyos, mahina ka. Kahit ligtas ka na, mahina ka. Kaya gusto niya, sama ka sa fellowship natin. Yung pagsasama-sama natin, bakit? Tutulungan ka ng mga nauna sa'yo para unti-unti kang makatayo sa iyong pananampalataya. Sa mga baguhan, kung hindi na kayo mag-church, kung wala kayo sa Sunday, sa Wednesday, at sa mga fellowship, ano ang mangyayari? Bagaman ligtas kayo, patay ang inyong buhay, Kristyano. At hindi na makakakilos ang Diyos sa inyong buhay. Ganito kahalaga ang fellowship, kaya detalyado ko pong ituturo. Una, ano ba ang fellowship? Pangalawa, ano ang benefits na makukuha natin kapag nagsasama-sama tayo? Pangatlo, ano ang responsibility natin sa fellowship bilang mga Kristyano? Now, unahin ko, ano ba ang fellowship? Tingnan po natin, unang 1. Balikan natin yung 1 John, chapter 3, verse 4. Unang 1, chapter 1, verse 3, at verse 4. Ipinahayag namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. 2 times pakikisama. In English, fellowship. Yung Greek translation po nito, ito ay may kahulugang something in common. May pareho na po sa atin. Ano ang parehong ito? Bakit may fellowship na tayo? Ito po yon. Sa Jude 1:3, may pareho na tayong kaligtasan. Simple lang po, kapag naligtas ka na, magkakapatid na tayo sa pananampalataya. May iisa tayong tatay. At gusto ng tatay natin, lagi tayong nagsasama-sama. Kaya ang fellowship, we have something in common. Bago tayo maligtas, wala tayong fellowship o pakikisama sa Diyos dahil mga makasalanan tayo. Tingnan natin Awit 5 verse 4. Awit chapter 5 verse 4. Awit chapter 5 verse 4, babasahin ko po. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan, ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Nung hindi tayo ligtas, putol ang ating relasyon sa Diyos. At dahil putol ang ating relasyon sa Diyos, putol ang ating fellowship o pakikisama sa Kanya. Kung nagtuloy-tuloy ito, isipin nyo, kung nagtuloy-tuloy ito at hindi ka naligtas, namatay ka, ang isang lugar na forever hindi mo makakasama ang Diyos ay ang impyerno. Kaya mapalad po tayo, nung naligtas po tayo,
na-restore, na ipanumbalik ang fellowship. Ano ang nagpanumbalik? Yung kasalanan kailangang mawala. At para mawala, matubos, mabayaran ang kasalanan, kailangang dumanak ang dugo. Efeso chapter 2. Napakahalaga. Ganito ang ginawa ng Diyos upang maibalik niya muli ulit tayo sa Kanya. Efeso chapter 2, verse 13. Efeso chapter 2, Efeso chapter 2, verse 13 to 15. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, sa gayoy gumagawa ng kapayapaan. Yung alitan sa pagitan ng Diyos at tayo, nawala na nung binayaran ni Kristo yung ating mga kasalanan. Ano po ang pinambayad niya? Dugo. Kinatural, nung naligtas ka, nailapit kang muli sa Diyos. Okay, brothers and sisters, mahalaga to, may fellowship na tayo sa Diyos. Siya po yung Emmanuel, God is with us. Kaya ano po ang fellowship na ito? Una, fellowship pataas kasama ang Diyos. And then, may fellowship din po tayo kasama ng mga brothers and sisters. Kaya nga, mahalaga, ito yung unang ma-restore. Ang krus, ganito. Okay? Kasi sa pamamagitan ng krus, na ilapit tayo sa Diyos. You, God. Okay? Pataas, ito yung fellowship mo. May relasyon ka na, may fellowship ka na dahil sa dugo ni Kristo. At dahil naligtas ka na, yung mga nakaunawa rin po sa dugo ni Kristo, you and other brothers and sisters. Kaya mayroon tayong relasyon sa Diyos at sa mga kapatiran. Ito po mismo yung ating fellowship. Ang batayan ng ating fellowship ay ang krus ng Panginoong Hesukristo. Ang common sa atin ay ang ating kaligtasan. Kung wala ang krus, imposible ang fellowship mo at ng Diyos, imposible ang fellowship mo kasama ng mga brothers and sisters. Kaya napakahalaga na maligtas ka muna. Kapag ligtas ka na, mayroon na tayong common things, pareho lang. Pareho na tayong ligtas at iisa na po tayong sambahayan ng Diyos. Tignan natin Efeso chapter 2, verse 19. Efeso chapter 2, verse 19. Mahalaga po ito. Ephesians chapter 2, verse 19. Ito pong verse 19, kung pwede, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Pag nakapunta ka po sa ibang bansa, ikaw po ay dayuhan. Ang hirap. Di ba? Di mo alam ang salita nila. Pag naligtas ka, hindi ka na raw banyaga, hindi ka na raw bisita, hindi ka na dayuhan. Pag naligtas ka, naging part ka na, kaanib ka na ng sambahayan ng Diyos. Kaya brothers and sisters na po tayo. At habang tayo po ay nagsasama-sama, yan po ang tinatawag natin na fellowship. May pamilya bang mag-isa siya? Wala. Naisilang tayo at nilagay tayo ng Diyos sa church. At sa church, gusto niya patuloy ang ating fellowship. Common pakikisama. Simply because kapamilya ka na. Pamilya tayong Kristyano, ito yung ating spiritual na pamilya. Kasi sa mga bago, hindi na po kayo dayuhan sa amin. Kayo na po ay mga brothers and sisters namin. Huwag po kayong mahihiya. Okay? Welcome kayong lahat
sa pamilya ng Diyos. Sabi dito, tayo ay mga kapwa banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Yan po ang fellowship, yung ating pagsasama-sama o pakikisama. Yan ang ibig sabihin ng fellowship. Ulitin ko, ang batayan ng fellowship ay krus. Kaligtasan. However, meron dito, maari galing kayo sa ibang church. At kung hindi ka ligtas doon, kasama yung iba, walang fellowship doon. Hindi yung tunay na fellowship. Minsan, meron kayong nabuong pakikisama sa kanila. Pero yung pakikisamang yun ay base lang sa emosyon. Ang tunay na fellowship at pakikisama, ang basehan po natin ay ang krus. Ito po yung kaligtasan natin. Sabi kanina sa Efeso, pinag-isa tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito yung common po sa atin. Ano po yun? Yung kaligtasan natin. Kaya walang magiging fellowship kung hindi ligtas yung kasama mo. Ang tunay na fellowship ng mga Kristiyano, pagsasama-sama ito ng mga ligtas na Kristiyano. Pastor, anong gagawin ko? May dati akong church. Kung lagi ka pa rin nandoon, walang mangyayari sa buhay mo. Dapat magpatuloy ka kasama ng mga ligtas na Kristiyano. Nakita nyo ba? Sa gubat ba? Yung mga usa, kasama niya, tigre, lalapain siya. Magkakasama ayon sa kanilang uri. Kahit sa Biblia, nung nilikha ng Diyos sa mga hayop, ayon sa kanilang uri. Kaya nga, anong gagawin ko, Pastor? I-cut mo na yung iyong relasyon o yung pakikisama sa mga hindi ligtas, hindi magpuproceed, hindi magpapatuloy, hindi lalago ang pananampalataya mo kung lagi mo silang kasama. Kaya ngayon, ang dapat nyong kasama lagi ang mga brothers and sisters. Maaari tanungin nyo kami, Pastor, grabe sa church natin. Napaka-busy, sabi ng kapitbahay ko, lampas na raw ako sa langit. Ayaw mo yun? Mas mahirap kapus ka. Pag sinabihan ka, lampas ka na sa langit, ikaw, kapus. O di kawawa ka. Di ba? Bakit lagi dapat magkasama-sama? Ito yung pamamaraan ng Biblia. Kasi alam ng Diyos, sa Book of Isaiah, kung mag-isa ka, doon ka makakagawa ng maraming kasalanan. Ngayon, nandito kayo. Most of your time, mayroon na ka ng Sunday sermon, Lord's Day sermon, mayroon pang fruitful beginning. Di ba nakaiwas na kayo sa maraming kasalanan? Baka pag-uwi mo, nagdi-Netflix ka na. Nandun ka na sa cellphone. Yung mga young adult, baka nag-games na kayo. Hindi maganda. Sabi sa Isaiah chapter 6, nakakagawa tayo ng sari-saring kasalanan kung mag-isa ka lang. Kaya gusto ng Diyos, nandun ka sa pakikisama. As we come together, pinag-aaralan natin ang words of God, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, nagiging masigla tayo sa buhay Kristiyano, doon po lalago ang inyong pananampalataya ka. Never po kayong umalis sa ating pakikisama o sa pagsasama-sama. Ulitin ko, minsan may iba pa ka pang kasama, delikado yun. Tignan nyo ang mangyayari sa'yo. Ganito, ang mga Kristiyanong, halimbawa may dating church at hanggang ngayon, nandun pa, minsan nandito. Ganito sila. May bintana. Nandito po yung ulo niya sa labas, nandito naman yung katawan niya sa loob. Di ba? Hati. Umuulan. Bakit? Hati siya. Kanina, yung kuneho, nagtatago dun sa bato. Dun ka sa loob ng iglesia. Huwag kang hati. Paghati ka lagi, sa mga paghati, ano yun? Mga ganun-ganun. Delikado yun. Kaya ang tawag ko sa kanila, mga hindi ko nababanggitin, mga ganun sila. Kaya nga hindi mo maintindihan, minsan, parang ligtas. Minsan naman, parang hindi ligtas. Pagkasama, nandito parang, parang banal na banal. Pag-uwi, iba na naman ang ginagawa. Bakit? Hindi siya nag-grow kasi hati siya. Mag-decide ka, kanan o kaliwa. Pag nagigitna ka, hindi kayo lalago. Kaya nga, kahit may dati kayong church, iwanan mo na kasi hindi ka nila binigyan ng kaligtasan. Naintindihan nyo? Huwag emosyon. Kasi dun po, kasi lagi kaming nagkakamtahan, umiiyak din ako. Ano bang mahalaga? Kantahan, iyakan, o kaligtasan?
Ito pa, kung galing kayo doon at hindi kayo naligtas doon, kapag namatay ka pala, impyerno kayong pareho. Ang nakaka-discern nito, tunay na ligtas. Kung hindi ka paligtas, pag-ganon-ganon ka talaga. A and B ka. Ulitin ko, kung hati ka, hindi ka mananalo. Tama? Sa isang team, kung hati sila, mananalo sila. Tingnan niyo po sa basketball, dapat isa silang team, tama? Kung may isa sa kanila, hati, nasa kanya ang bola, pinasa sa kalaban, talo na. O doon, nakukoin yung salitang, binenta niya ang laro. Lamang tayo ng isa bigla binigay niya sa kalaban. Parang traitor ka sa paningin ng iba. Kaya sa Diyos, gusto niya, manatili ka sa tunay na fellowship. Ulitin ko, ang tunay na fellowship ay yung pagsasama-sama ng mga tunay na Kristiyano. Okay? Alam ko po mahirap sa umpisa sa mga baguhan, pero makinig lang kayo sa akin, magpatuloy kayo and you will see. Ano pa? Avoid listening sa mga preaching ng mga hindi ligtas na Kristiyano. Mga American preacher, prosperity gospel, puro emosyon nyo lang ang tinuturo nila. Wala ka nang mapapala doon. Bakit? Hindi sila ligtas. Anong ibibigay sa'yo? Kung ang sisidlan ay marumi at binigyan ka niya ng tubig, iinumin mo. Kaya delikado yun sa inyong spirit. Huwag na kayong makinig, huwag na kayong kung ano-anong pinapakinggang mga sermon. Bakit? Dapat alam nyo, ligtas yung preacher. Kung siya lang po ay preacher sa labas, ibibigay niya sa inyong tubig marumi. Bakit? Maruming sisidlan po iyon. Kaya dapat tayo, tunay na church, ang nagsasama-sama. Kaya ulitin ko, ang fellowship ay nabuo sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. May fellowship ka na sa Diyos, at dahil anak ka na ng Diyos, yung iba anak rin ng Diyos, kaya may fellowship ka na rin po sa mga kapatiran. Kaya may vertical, yun po yung sa Diyos, at may horizontal. Tandaan nyo to, kung hindi maayos ang fellowship mo sa Diyos, hindi magiging maayos ang fellowship mo sa mga brothers and sisters. Kaya dapat maayos ang fellowship nyo sa Diyos. At kung gayon, natural magiging maayos ang ating fellowship. Litin ko, ayaw ng Diyos na mag-isa ka. Gusto ng Diyos, sama-sama tayo. Kaya ngayon, sunod, ano ang benefit, ano ang mapapala ko kung sasama ako sa mga fellowship? Mahalaga po ito. Mateo chapter 18. Mateo chapter 18, verse 20. Mateo chapter 18, verse 20. Mahalaga po ito. Basahin po natin Mateo chapter 18, verse 20, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng pagsasama ng mga ligtas na Kristiyano. Kung wala ka doon, hindi mo mai-experience ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Kung nasaan ang 2 o higit pa nagtitipon para sa aking pangalan, ano mangyayari? Naroon ako sa gitna nila. Tandaan niyo po ito, kung mag-isa ka, you will never experience the power of God in your Christian life. Hindi ka lalago sa Christian life, hindi ka magiging masaya, hindi ka makakipag-evangelize, simply because nag-iisa ka. Sabi dito, kung saan naroon ang 2 o higit pa, naroon ako sa gitna nila. Kaya anong gagawin mo? Manatili ka lang po sa ating fellowship. Unang Timoteo, tingnan natin. Unang Timoteo, chapter 3, verse 15. Unang Timoteo chapter 3, verse 15. Mahalaga po ito. Ngunit, kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Habang nagpapatuloy ka sa pagtitipon-tipon natin, unti-unti mong malalaman ang dapat mong ugaliin sa bahay ng Diyos. Ano yon? Dito mo unti-unting maitatama ang mga mali sa buhay mo. Born again, panibagong buhay. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan nyo, magkakaroon kayo ng pagbabago.
At matututunan nyo po ito kung ano ang dapat ugaliin kung nasa church po kayo sa ating pagsasama-sama. Minsan may mga practice ka na mali pala at ituturo yan ng mga brothers and sisters. Okay? Unti-unti, malalaman mo ang dapat mong gawin sa church. At habang natututunan mo po ito, nagbabago ka. Lumalago ang iyong pananampalataya. Mas nagiging mature ka. Kaya nga, laging pinapayo po namin, wag na wag kayong hihiwalay sa fellowship natin. Wag na wag kayong aalis sa church. Bakit? Paano ka matuturuan sa paglago ng iyong pananampalataya kung wala ka mismo sa bahay ng Diyos? Ang bahay ng Diyos na ito ay ang church. Sino po ang church? Tayo. At sa church na yon, mayroon tayong pakikisama. Ang tawag dito, Christian fellowship. Ang mga manginginom, mayroon din po silang pakikisama. Kapag tahimik na, magkikindatan yan, alam na nila. Maging yung mga adik. Iba-ibang tao, may kanyang mayayaman, nag-golf sila. Pero iba tayo. May pakikisama tayo, kanino? Sa mga kapwa natin, born again Christian. Mga tunay na Kristiyano. Kaya ulitin ko, anong benepisyo ng fellowship? Makakakilos ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Kapag nasa church ka, unti-unti kang babaguhin ng Diyos. Unti-unti kang matututo sa words of God. Tingnan nyo, pag nagpapatuloy ka, bago kaya ngayon, wala kang Biblia. Pero nakikita mo yung iba meron. Unti-unti, bibili rin ako ng Biblia. Sa una, di ka marunong magbasa. Di ka marunong maghanap. Sorry. Pag may sinabi, napipresyo ka, mabilis sila. Nasa Isaiah ka, pero sinabi ng pastor sa Lucas, basahin po natin sabay-sabay, babasahin mo rin. Dub smash nga lang. Pero iba, okay lang yun, naiintindihan namin yun kasi hindi mo pa alam. Pero magkakaroon ka ng isip ka, hindi, kaya magbabasa ako sa bahay para alam ko yung mga books of the Bible. Kaya doon natututo ka, tama mali. Ngayon, kung wala ka sa fellowship, at pasaglit-saglit ka dito, sabi kanina, hindi ka nabanyaga, hindi ka nadayuhan. Pero kung pasaglit-saglit ka lang dito, para kang bisita. Tama? Minsan may na-assign na pastor, hindi ka niya kilala. Bakit? Ay, member ba yan? Ngayon ko lang nakita. Birthday kasi niya, pastor. Ay, tuwing birthday lang nagsisimba. Yun ang problema. Tayo po, fellowship, tuloy-tuloy ito. Pakikisama. Yung bang magkakapamilya at the end of the day, tayo ang nagsasama-sama. Tama mali? May trabaho ka man umalis, pero babalik at babalik ka sa pamilya mo. Ganon din po sa pamilya ng Diyos. Bilang born again Christian, uuwi tayo mamaya. Trabaho uli, bukas. Mag-aaral uli mga estudyante. Pero pagdating ng Wednesday, balik uli tayo sa bahay panambahan sa bahay ng Diyos. Tama mali? Trabaho uli. Paglinggo, balik uli sa pagsasama sa bahay ng Diyos. Ganon ang tunay na Kristiyano. Dapat tuloy-tuloy lang po kayo sa fellowship. Ulitin ko, hindi kikilos ang Diyos kung mag-isa ka. God works in the midst of our brothers and sisters. Kaya, dapat naroon ka. Yan po yung unang benepisyo. Pangalawa, awit 133. I-request ko po sa inyo na i-memorize nyo po ito. Isa ito sa pinakamagandang verse sa Lumang Tipan tungkol po sa fellowship. Awit number 133. Verse 1 to 3. Awit number 133, verse 1 to 3. Babasahin ko po. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito'y gaya ng mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas ni Aaron. Tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Ito ay gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Sayon sapagkat doon iniutos ng Panginoon ng pagpapala ang buhay magpakailanman. Ano ang pangalawang benepisyo? Pag nasa fellowship ka, sa ating pagsasama-sama, patuloy mong matatanggap ang pagtutustos at pagpapala ng Diyos. Sabi, masaya ang Diyos, verse 1, kung tayo po ay namumuhay na nagkakaisa. Sabi niya, pag nakikita niya tayong sama-sama, ito'y mabuti at napakaligaya. Baka tanungin niyo ako, Pastor, paano ko po mapapaligaya ang Diyos na nagligtas sa akin? Simple lang po, makisama ka sa pagsasama-sama ng mga born-again Christian. Yung presence mo sa fellowship,
malaking bahagi o malaking bagay na po yun sa mata ng Diyos. At habang nananatili ka sa fellowship, matututo ka. Alam niyo po ba, saan niyo ba nakukuha ang tunay na pagpapala? Pag Sunday nandito kayo, minsan sa words of God, may pagpapala. Bakit? Alam mong nangungusap ang Diyos sa iyo. From the word, coming from the Bible na ipinreach ng pastor, oo nga, para sa akin ito. Yan ang tunay na pagpapala. Bakit? Di na yon mawawala. Sa fellowship, kapag may nag-testimony, tingnan niyo po yung pagpapala ha. Ang dami mong problema, ayaw mo nang magpatuloy sa church. Sabay, napakinggan mo ang isang sister, mas malaki pa pala ang problema niya. Ang problema niya kasing laki ni Gulayat. Yung problema mo pala, kasing laki lang ni David. Kaya ma-i-encourage ka ngayon, ay, siya nga, ganito ang problema, ako maliit lang. Kaya na-i-encourage ka ngayon na magpatuloy. May mga kapatiran na hirap sa pag-i-evangelize matagal at naligtas na yung mahal nila sa buhay. Kapag narinig mo yun, ako rin. Kahit matigas ang puso ni nanay, may araw din sasama sa akin. At habang nagpapatuloy kayo sa fellowship, time will come, madadala mo na rin ang mga mahal mo sa buhay. Kung wala ka sa fellowship, hindi mo na madadala ang mahal mo sa buhay. Para maintindihan nyo, ito yung church, nasa loob tayo. Kung nandito ka, sa labas, tubig, may isda. Mamimingwit ka. Paano ka ba namimingwit? Nasa tubig o nasa taas? Nandito ka dapat para makuha mo sila. Kung sumasama ka sa kanila, paano mo sila madadala sa kaligtasan? Di ba? Parang ganito, nasa taas ka ng barko, nalulunod sila. Kaya dapat, tapunan mo ng tali at hilahin sila paitaas. Kaya, dapat nasa fellowship ka at habang naroon ka, unti-unti, isa-isa, maliligtas sa mga mahal mo sa buhay. Kaya nga, sabi ng Diyos, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ang tatay at nanay, kung ang kanyang mga anak ay nagsasama-sama, nagyayakapan, nagtutulong-tulong, masaya sila, hindi? Masaya. Maganda sa paningin ng mga magulang ng kanilang mga anak ay nabubuhay na nagsasama-sama. Kaya, ito yung benepisyo. Patuloy niyong matatanggap ang mga pagpapala ng Diyos kapag kayo po ay nasa fellowship. Imagine mo, wala ka sa fellowship. Maraming kapatiran kanina, wala dito. Na-miss nila ang pagpapala ng Diyos sa Sunday sermon kanina. Di ba? Kayo rin po ang nawalan kung hindi kayo sumasama sa ating fellowship. Tandaan niyo po ito. Sana po mawala sa isip niyo yung pangangatwiran ng isang baby Christian. Ang pagiging mature sa Christian, hindi pinag-uusapan kung matagal ka na. Pag baby ka, ganito ka mga twiran. Kung di nila ako pupuntahan, di bahala sila. Di ako mag-church. Di kami susundon, di wag. Ikaw ang mawawalan kung hindi ka makakasama sa fellowship. Bakit? Ang pagpapala ng Diyos ay pinapadaan niya. Saan? Sa church. Kung wala ka sa church, anong mangyayari sa'yo? Lagi kong sinasabi, para kang isda na umalis sa dagat. Para kang sanga na umalis sa puno. Para kang tenga na umalis sa katawan dahil nagtampo. Ano mang mangyari, manatili kayo. Okay? Sama-sama tayo kung sama-sama makakagawa ang Diyos ng mas malakas sa atin. Mas makapangyarihan. Tingnan natin. Ito ang ginawa ng mga unang Kristiyano. Gawa chapter 2. Gawa chapter 2, verse 42. Babasahin ko po. Nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Pagsasama-sama, nanatili raw sila noon. Verse 46 at 47, ito ang resulta. At araw-araw, habang sila magkakasama sa templo, sila nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Nung unang panahon, araw-araw po sila sa fellowship. Tayo, hindi. Pag Bible seminar lang, gabi-gabi.
Pero, nung unang panahon, araw-araw. Of course, ngayon kailangan nating magtrabaho. Ang dami nating dapat gawin. Ang malaga, sa tuwing may mga fellowship, sumama po kayo. Bakit? Magkakaroon kayo ng galak at tapat na puso. Doon nyo makukuha sa fellowship yon. At habang may galak, kagalakan sa puso, nagiging tapat yung puso, magagamit ka ng Diyos upang maligtas ang mga tao. Ano ang mahalaga sa fellowship? We gather together, simple lang po, para magsama-sama tayo, mag-mature tayo, at the end of the day, magamit tayo ng Diyos sa evangelism at maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Kaya ang benefits ng fellowship, doon mo makukuha ang pagpapala ng Diyos. Ang pinakamahalagang pagpapala, kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. Ikaw na po yung parang may tubig sa may nilad, ikaw na ngayon yung tubo mula sa may nilad. Yung tubo na yun, papasok yung tubig, papasok ng bahay mo. Kaya yung tubo, dapat nakakabit, nakikisama lang sa fellowship ng mga Kristyano. Para natural, yung pagpapala ng Diyos ay maibigay sa mga mahal mo sa buhay. Kaya magpatuloy po kayo sa fellowship. Dito, iba-iba yung fellowship natin. May tinatawag tayong mga cell group fellowship. Yun po ay weekdays. Kadalasan gabi kasi may mga trabaho tayo. Sama po kayo. At first, parang mahirap. Pero kapag sumama ka at itry mo, dun mo makukuha ang mga pagpapala. Kristyano na po tayo, tunay na Kristyano. Kaya patuloy ang ating fellowship. Nung hindi ka paligtas, tuwing linggo ka lang pumupunta sa simbahan. Or, yung iba sa inyo, every quarter. Yung iba, kapag medyo nahatching siya, doon lang siya pupunta. Masamang pangitain to, magsisimba nga. Pero ngayon iba na. Ang tunay na Kristyano, tuloy-tuloy ang kanyang pakikisama sa Diyos at sa mga kapatiran. Simply because, isang pamilya na po tayo. Naintindihan po ninyo? Kaya ito muna yung dalawang benepisyong ibibigay ko. Pangatlo, may responsibilidad sa fellowship. Gusto ko pong ituro kasi nakikita ko, parang hindi nyo pa alam yung mga dapat nyong gawin sa fellowship. Sa fellowship, hindi yung ikaw ay parang nandun lang. Wala lang, nandito, mamaya uuwi. Hindi ganon. Maraming responsibility na dapat gawin sa fellowship. Una, John 13, verse 34. 1:13-34. Basahin ko po. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Anong responsibility sa fellowship? Dapat tayong magmahal. Yung iba, pastor, ayaw ko na, parang walang pagmamahal sa church. Kapag ganyan ang sinasabi mo, may problema ka. Bakit? Sa church, dahil natanggap mo ng pagmamahal ni Kristo, ikaw na ngayon ang mag-share ng pagmamahal. Kapag sinabi mong walang pag-ibig sa church, ikaw ang hindi umiibig. Kasi natural kung umiibig tayo sa isa't isa, nag-aambagan tayo ng pag-ibig, natural na mapupuno ang church ng pag-ibig. Naalala niyo po yung bata na nag-offer ng kanyang isda at tinapay kay Kristo? Minultiply ni Kristo ito? Hindi. Nag-multiply dahil nag-share siya ng baon niya. Sa church, kailangang ikaw muna ang nagmamahal kung natanggap mo na ang pagmamahal ni Kristo. Kaya ano ang responsibility sa church? Sa fellowship, magmahal ka. Dahil mayroon ka ng pagmamahal na ibabahagi. Kasi nga, mayroon nang binigay na pagmamahal ng Diyos sa'yo. Sabi kanina ng pastor, walang perfect na church. Totoo po yan. Bakit? Tayo ay mga makasalanan na naligtas. Pag ligtas ka ba, perfecto ka na? Hindi pa. Kaya habang nagsasama-sama tayo, minsan, yung iba marami silang tusok, natutusok kanila. Nung ibig sabihin, nakakagawa sila ng hindi maganda sa iyo. Anong gagawin mo? Dito mo ia-apply ang pagmamahal. Walang reward sa langit kung mahal mo lang yung nagmamahal sa iyo. Ang tunay na reward sa langit, mahal mo yung ayaw sa iyo. Ganun ang pagmamahal dapat sa church. Kaya, iwasan po natin, dahil baby Christian minsan, Pastor, na-offend ako sa isang sister, hindi na ako magpapatuloy. Ikaw ang talo. Kung na-offend ka, anong gagawin mo? Intindihin mo, dun mo siya mahalin. May reward ka dun. Okay? Na-offend ka, pag nagkasalubong kayo,
Hello, sister. Mukha kang anghel ngayon. Di ba? Kahit may sungay ka pa. Di ba? Yes. Dalawa, oh. Ganun. Anong gagawin mo? Na-offend ka niya? Ayaw ko na. Natuturo ko na po ito sa importance of church, di ba? Natulog ka, nadaganan mo yung tenga mo, nasaktan. Paggising ba, nagtatampo siya, umaalis? Bigla umalis, gumanon-ganon. Pag takbo ka, no? Uy, yung tenga ko umalis. Hindi siya magtatampo kasi member siya ng body, ganun sa fellowship. Kung may nakasakit sa inyo, natural lang yon para nyo maipamuhay yung pagmamahal na natutunan nyo. Turo kami ng turo ng pagmamahal. Sabay kung dumating na yung sitwasyon na pwede mo nang i-apply, ayaw mo. Pag nagturo kami ng pagmamahal sa Biblia, bibigyan kayo ng situation na gusto ng Diyos, ipamuhay mo yon. Mangyayari yan sa church. Paano? Kung minamahal mo yung mga taong parang hindi ka ibig-ibig. Dahil ang pagmamahal, nagtatakip ng maraming kasalanan. Alam niyo po ba yon? Unang Pedro, chapter 4. Nasa Biblia po yan. Unang Pedro, chapter 4, verse 8. Unang Pedro, chapter 4, verse 8. Higit sa lahat, tingnan nyo, sabi dito, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Kaya natural po, minsan may misunderstanding sa church. Bakit? Yun yung time na pwede mo na pong i-apply ang pagmamahal na natututunan natin tuwing Lord's Day, tuwing may fellowship. Kaya kung may nakagawa ng medyo masakit sa'yo, anong isusukli mo? Pagmamahal. Simple lang ang formula. Kung galit siya sa'yo at sinuklian mo ng galit, dalawang galit na yon, tama? Kung galit siya sa'yo, sinuklian mo ng pagmamahal, mas matimbang ang pagmamahal, tapos kaagad yon. Naintindihan nyo? Kaya kung love ang sinishare natin sa church, mapupuno ang church natin ng pagmamahal. Responsibility yan sa fellowship. Okay? Kaya sa fellowship, dapat magmahalan po tayo. Kung may nag-testimony, may pinagdadaanan siya, dapat i-encourage natin. Huwag po yung ganito, yan, tuloy. Di ka kasi lagi nag-church eh. Hindi. Mas mahihirapan yung puso niya. Kaya kung may pinagdadaanan siya, after ng fellowship, kausapin mo, sister, napagdaanan ko rin yan. Kaya mo yan. Tandaan, nandito kami kasama mo. Ganun po. Okay? Dapat mararamdaman nila yung pagmamahal. Yung iba, baby Christian pa. Kaya tiyagain nyo. Nakita mo sa kanto, brother na siya, naninigarilyo pa. Anong gagawin mo? Pagdating sa fellowship, obserbahan mo lang siya. And then, kausapin mo, brother, pinagpipray kita. Alam ko, marami ka pang kahinaan. Yun lang. Huwag mo pong i-broadcast sa group GC, si brother, eto may picture pa ako. Hindi na yun magpapatuloy. Napahiya na, tama mali. May pagmamahal, intindihin natin bakit si Kristo ganun ang pag-iintindi niya sa atin. Roma chapter 5, na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa mga masasama. Hanggang ngayon, marami pa tayong kamalian, tama mali. Meron ba dito sinabihan siya ni Kristo, ayaw na kita? Hindi, kahit marami tayong pagkakamali, anong sinasabi ni Jesus Christ? Mahal na mahal kita. Magbabago ka rin. Hihintayin ko. Magbabago ka. Tama? Ganun din. Sa mga kapatiran na mahihina pa, mahalin nyo lang sila. Paano? Ipag-pray nyo sila. Dalawin nyo sila kung wala sila sa fellowship. Kung may mga kahinaan pa, anong gagawin natin? Takpan nyo ng pagmamahal. Kung yung kahinaan niya ay makaka-apekto sa church, yun na po papasok kami, kailangan nyo na pong sabihin sa akin. Kakausapin ko siya sa mga maling gawain niya. Okay? Do not judge others. Luke 6:37. Malaga ito sa church. Lucas chapter 6:37. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo husgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patawarin. Kaya kung may nakagawa ng mali, patawarin mo na. Bakit tamil ka, makakagawa ka rin ng mali para patawarin ka rin. Tama mali? Kaya sa fellowship, responsibility natin ang
mamahal. Mahalin niyo po. Yang katabi mo, practicein mo ng mahalin kasi kasama mo yan hanggang sa langit. Ngayon pa lang nagpa-practice na tayo sa church. Number 2, ano yung dapat kong gawin sa fellowship? Galatia 5:13. Galatia chapter 5, verse 13. Galatia 5:13. Pwede po, versikulo 13, basahin po natin, 3-1. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, subalit wag lamang ninyong gagamitin ng inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo sa isa't isa. Sa fellowship, we serve one another. Paano kayo nakakain kanina? Dahil may mga sisters tayo na nagluto na. Umaga pa lang, pumunta na po sila dito. Yung iba wala pang ang tulog. Nung inauguration, yung iba walang tulog. Kaya nung ginawa ko bilang pastor, pinakape ko lahat sila. Ubus yung kape sa office. Ang mahalaga, masuportahan ko kayo sa maliliit kong pamamaraan. Bakit? We serve one another. Kaya kung may bibigay po ako na kaunting pagsisilbi, hayaan niyo po ako. Bakit? Reward ko yun. Gusto ko pong kayo rin po ay pinagsisilbihan ko from time to time. Salamat sa nagbigay ng tubig, nag-serve na po siya sa church. Kaya habang tumatagal kayo sa fellowship, maghanap ka ng gagawin mo. Responsibility. Natural, pagbago pa, aalalayan ka namin. Pero ikaw naman, 1 year ka naman na. Asan na yung food ko? 1 year. 1 year na yun, ha? Bigay niyo sa akin. Bakit mainit dito? Paon ng aircon. Hindi ganun. Sa una, hindi mo pa alam, kaya tinutulungan ka namin. Pero habang, parang bata, di ba? Pag bata, wala pang magagawa. Pero, masaya ba kayo? 10 years old na. Dede, milk, mama. At ang nasasabi niya lang, oo, hindi. Gusto ko gatas. Sasabihin lang na may diferensya yung anak ko. Pag malaki na, napapakinabangan na, tama mali. Kaya nga sa fellowship, una, pagbago pa kayo, alam namin yan. Kaya kami ang mag-aalaga sa inyo. Pero habang tumatagal ka, maghanap ka ng pwede mong gawin. Serve, brothers and sisters. Kung mother ka, pwede sa pagluluto. Kung ayos yung kanta mo, boses mo, sama ka sa choir. Kung halimbawa may background ka sa security, punta ka dun sa baba. Gumawa ka ng plano, sumama ka sa mga marshal. Iba-iba ang pwede natin gawin. At paano nyo masaserve? Eto, mag-volunteer kayo pwede sa cell group sa bahay namin. Doon po maipagagawa yung pagsisilbi. Kapag nasa bahay ang fellowship, anong gagawin mo? Aasikasuin mo sila, di ba? Huwag kayong mabigatan. Bakit? You are serving them. Mayroon pong reward yun. Pagmamahal po yun. Pero minsan dahil hindi nyo alam, hindi pwede sa bahay. Hindi pwede. Malalaman nyo lahat ng tinatago kong sekreto. Hindi ko rin po ito alam. Nung bago ako, hinatid ako, alam nyo, sabi ko, dito na, dun pa sa kabilang kanto pero. Kasi hindi ko alam. Isip ko, hala, baka gusto nilang i-invade ang privacy ko ng mga to. Hindi ko alam. Pero habang nagpatuloy ako sa fellowship, ay ganun pala natutunan ko. Mahalaga na nakakapunta sa bahay ko yung mga kapatiran. Kasi pag may nakita silang mali, ipagpipray kanila, hindi kanila huhusgahan. Makikilala nila ang mga kapamilya mo. At kukunin nila ang pangalan, ipagpipray nila ang mga kapamilya mo. Sa fellowship cell group, kahit walang pagkain. Sabi ko lagi, kahit tubig lang ang ating huwag kayong mahiya kahit barong-barong ang bahay, kahit maliit. Magturo ako, nakaganon ako, di pwede. Huwag niyong ikahiya, ang malaga, may ligtas sa bahay na yon. Tama mali. Ako po magturo kahit isang basong tubig ang maibigay niyo, okay na ako. Wala kaming tubig, pastor, naputulan. Di asin. Habang nagde-beverage ako, para may pampalasa, walang problema sa akin. Pastor, walang-wala. Di magtuturo ako. And then, mag-testimony kayo. Pagkatapos, magtingin na lang tayo. Uwi na. Wala may problema doon? Wala.
Ang mahalaga, nagsama-sama tayo. Kaya, brothers and sisters, hindi na natin tinitignan ang tao sa laman. Mahirap ka man umayaman, pare-pareho tayong anak ng Diyos. Huwag kayong mahiya, sama-sama tayo sa fellowship. Tama? We serve one another. Para makapaglingkod, mahalaga ang model ng Panginoon. Siya mismo, alam niyo ba, naglingkod siya? John 13, para maintindihan niyo. Nagatid po sa mission team, kaya mamaya pa darating ang service. Gusto nyo mag-extend ako ng konti? I-extend ko po ng 2 hours pa. John chapter 13, verse 14 at 15. Pwede po kayo po ang bumasa, 14 at 15, sabay-sabay po, 3, 2, 1. Sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa. Grabe, hinugasan niya ang mga paa ng alagad. Kasama si Judas dito. Alam ng Panginoon na ipagkakanulo siya ni Judas, hinugasan pa rin niya. Ito ang example ng paglilingkod. You go down. Sa Israel, alam niyo po, sabi sa kanilang kasabihan, gawin mo na lahat, wag lang hugasan ng paa ng isang tao. Napakababa na yun. Pero yun ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo kailangan din, hindi po ito literal ha. Sige pastor, hugasan ko mga paa nila. Ito yung pagsiserve sa pinakamababang posisyon. Kaya mahalaga yung humility, pagpapakumbaba sa church. You can serve if you are humble. Kung bossy ka, hindi ka magsiserve. Kaya minsan, pagbago pa tayo, mga kapatid na medyo may kaya sa buhay, huwag niyong dalhin dito yung ugali kapag nasa bahay. Kapag, halimbawa, ikaw ay teacher sa labas, pagdating mo dito, hindi ka na teacher. Kung pulis ka sa labas, pagdating mo dito, hindi ka na pulis. Kung mayaman ka sa labas, hindi ka na dito mayaman. Kung halimbawa, amo ka at may katulong ka dito, sa labas, sa bahay, ikaw yung amo at katulong, pareho pa rin yun. Pero pagdating nyo, magka-sister na kayo. Okay? Yun po ang church. Ganun ang fellowship. We serve one another. Ano pa? We pray for one another. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 2. 1 Thessalonians, chapter 1, verse 2. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 2. Basahin po natin, 1 Thessalonians 1 verse 2, sabay-sabay, 3, 2, 1. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwin ay binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Kaya nga, in the fellowship, we must pray for one another. Paano? Kapag may fellowship tayo, magdala po kayo ng notes ninyo. Kung may nagsabi ng prayer request, ilista mo na. Para pag-uwi mo, maipag-pray po ninyo. Tuturuan ko po kayo ng basic. Sa tuwing may fellowship, ang isang Kristyano dapat, mayroon po siyang Bible. At mayroon din po siyang maliit na notebook. Yun po yung sulatan niya ng kanyang mga sermon, mga natutunan niya sa sermon, at prayer request. Sa mga baguhan, hindi pa, at may mga matatagal na, hindi pa ito ginagawa. Tingnan niyo po, ngayon hindi pa nare-reveal. Pagdating natin sa langit, malalaman niyo kung sino-sino ang nag-pray para sa inyo. Kaya sa fellowship, kung nandun ka, may comfort. Kahit maraming problema, pagkasama ka sa fellowship, someone for sure will pray for you. Remember, someone is praying for you. Kapag maraming pagsubok at parang feeling mo, pinagsakluban ka na ng langit at lupa, ito yung comfort. Pinagpipray ka ng mga brothers and sisters. Kaya pag may fellowship, ito po ang line ng testimony. Number 1, salvation testimony. Number 2, mga prayer requests. Huwag na kung ano-ano, parang maalaala mo kaya. Mag-testimony ka nga, sister. May panyo na. Dun, 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 dun. Dear Ate Charo,
itago nyo na lang po ako sa pangalang Brother John. Kinuwento mo na yung mga kung ano-ano. Tapos na yon. Ang mahalaga sa fellowship testimony, salvation testimony, prayer request, at kung paano kumilos ang Diyos para sa iyo. Huwag nyo nang ikwento kanina po. May nakita ko, nagbanggaan. May isang pamilya, nabangga po. Kawawa, lumapit po sa akin yung nanay. Sabi nung nanay, "Meow." Ay, pusa pala yung mga namatay. Hindi na. Yung mga walang kwenta, wag na nating isama. Tinuturo ko po kasi marami hindi pa alam. Kinapapatagal yung testimony. Bakit? Yung mga hindi mahalaga, nai-add pa. Mahalaga po sa testimony, yung kaligtasan at mga prayer request nyo para may maisulat ang mga kapatiran. Kasi sa fellowship, natural, we pray for one another. Ihingi nyo rin ng prayer request. Hingi ako ng prayer request. Ipag-pray nyo rin po ako bilang pastor po ninyo na sana maipangaral ko lagi ng buong tapang ang Ebanghelyo. Okay? Na sana magamit yung katawan ko, lumakas siya para maipangaral ko effectively ang Ebanghelyo. Ano pa? We encourage one another. Hebrews chapter 10. Hebrew chapter 10 verse 24 at 25. Babasahin ko po. Hebrews chapter 10 verse 24 at 25. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Palakasin ang loob ng isa't isa. Kaya napakaganda, sa fellowship, sama-sama, may nag-testimony, hirap na hirap siya, pagkatapos pwede mo po siyang lapitan at magbigay ka ng words of encouragement. Kaya mo yan. Kasama natin ang Diyos. Diba? Ganun po dapat. Dapat ini-encourage natin ang isa't isa. Umiyak yung isang sister, gusto niyang i-evangelize ang asawa niya, pinagmamalupitan siya, ayaw pa rin ng asawa niya, matigas ang puso. Anong gagawin natin? I-encourage natin siya. Kung ikaw napagdaanan mo yung parehong sitwasyon, dun mo siya kausapin. Sister, ako rin. Ikaw nga, salita lang eh. Ako pasa. Talagang binubugbog ako. Pero nakayanan ko. Bakit? Dahil pinag-pray ito ng mga kapatiran. Kung kaya ko, makakaya mo rin. Kasi iisa ang Diyos na kumikilos sa atin. Naintindihan po ninyo? We have to encourage one another. At sa fellowship, pwede nating bigyan ng compliment ang ibang tao. Naintindihan nyo? Kung maganda yung ginawa niya, halimbawa may brother kumanta, "Good job, brother." Yung simpleng ganun, ang lakas. Masaya sila. Okay? Mga choir, makita mo, galing ng kanta nyo. Diba? Ikukorek ko kasi minsan may mga parang righteous, "Ay, huwag niyong sabihin, mawawalan ako ng reward." No. Kung binubuhat mo ang sarili mo, mawawalan ka ng reward. Pero pag napansin ng iba at binati ka, kinompliment, ngitian mo lang, "Salamat po." Paano nawawala ang reward? Kung nagyabang ka naman, yun na, mawawala yung reward. Ang galing mo, ay syempre. Hindi ganun. Naintindihan nyo? Sa Romans chapter 16, inisesa ni Pablo, binanggit niya ang mga pangalan nila. Kinomplement niya po sila. Basahin nyo. Kaya sa fellowship, we have to compliment one another para ma-encourage sila. Kita ko, pag nakita nyo naman ako pag Sunday, "Pastor, ang ganda ng necktie ah." Di masaya na ako. Diba? "Pastor, parang gwapo ka lang." Okay na ako. Pag nakita nyo ang isa't isa, maghanap po kayo ng compliment din para ma-encourage. Bugbog sarado sila sa labas, may dumating, kawawa dahil pinagalitan siya, ayaw siyang pagsabay. Pagdating dito, kung walang compliment, mas lalo silang lulubog. Tama mali? Kaya pagdating po dito, maghanap ka ng pwede mo pong maka-encourage sa kanya. Something. "Hello, sister, pasok ko. Bakit ka malungkot?" "Kaya mo yan. Tingnan mo, ganda-ganda mo ngayon." Diba? Walang halong kaplastikan to, sis, ha? Talagang maganda ka. Simple lang na mga compliment. We must encourage one another. Okay? Nagagawa nyo ba ito ngayon? Huwag lang po kayong makigrupo sa grupo o cell group nyo. Kahit sa ibang mga kapatiran dapat, nagagawa nating batiin ang isa't isa. Ang pinaka-encouragement tuwing linggo, magbatian po tayo. Pag nakita nyo po kami, pag nakita ko kayo, mag-greetings tayo. Simple lang, "Good morning po." "Good morning."
Kaya pagpasok nyo dyan, nandyan kami, di ba? Nagsiset kami ng example, di ba? Nandyan kami sa morning po. O, di ba masaya? Kaysa yung nagkita lang tayo. Parang hindi maganda, di ba? Nagtingin na lang tayo. Hindi po maganda. Ituro ko po, kung ito ay nakagawian nyo sa labas, sa church, marunong po kayo dapat na magbigay ng kahit simpleng smile. Kung hindi kayo sanay na mag-good morning, okay rin lang kung magbigay kayo ng simpleng smile. Okay, pag nagkita tayo, pakita mo kahit yung ngipin. Kahit hindi kompleto. Mas maganda kung hindi kompleto, pag ginanunan mo, mas matatawa siya. Di ba? Encourage. And then, pag may hinang-hina, tulungan natin. Pag di siya makapag-church, tulungan. Ito maganda. Sa mga mature Christian na naka-fellowship ko, ganito sila mag-isip. Bibili ako ng sasakyan para maisakay ko yung sister papunta sa church. Kawawa siya. Mag-aaral akong magmaneho para yung way na dadaanan namin, isasabay ko na lang sila. Ganun. Ini-establish nila, tinutulungan nila ang iba. May mga young adult dito, payo ko, mag-aaral ako ng Korean, Hanguk language, para ako na lang mag-translate, para may makatulong. Diba? Ganun tayo mag-isip. Mag-aaral akong magpiano. Kapag ganun, nai-establish po ang church. Okay? Kaya sa church, mahalaga encouragement. Dapat tulong-tulong po tayo. Dito papasok yung susunod, we establish brothers and sisters. Tinatatag po natin sila. Roma chapter 14. Romans 14, verse 19. Roma chapter 14, verse 19. Maganda po. Anong sabi? Kaya nga, sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Pagbago pa, dapat ipag-pray natin na ma-establish siya as a brother or sister. Bakit? Kailangan ng church tumatatag. Paano? Tatatag ang church as we come together. Mayroon pong sinasabing strength in number. Kaya nga, ulitin ko, ang fellowship, may strength dito, may lakas. Kaya nga, anong mangyayari? Edify, palakasin. Pasensya na po, English na lang. Edification. Establish. Itayo. Palakasin ang isa't isa. Pag nasa fellowship, natural, mapapalakas ang isa't isa. May strength kasi sa number. May African proverbs daw, kapag isang sapot, madaling maputol. Sa African proverbs, pag maraming sapot daw, kaya niyang itali ang isang leon sa jungle. Pag sama-sama tayo, may lakas. Okay? Kung mag-isa ka, mahina. Isang pahina, madali kong punitin. Buong Bible, kaya ko? Hindi po. Ganon. Okay? Kaya habang nandito tayo, na-establish tayo. Dapat nasa loob ka, may establish ka. Ako po talagang tinulungan akong ma-establish ng mga kapatiran. Bago pa lang ako, we are praying for you. Time will come, magagamit ka ng Diyos, kaya tinulungan po nila ako. Inintindi nila ang kahinaan ko. Yes. Kung may nagagawang isang brother o sister na hindi maganda, huwag niyong husgahan. Ipag-pray niyo lang. Mababago siya. Gagamitin ng Diyos yan pagdating ng panahon. Okay? I-establish po natin. Tulungan natin ma-build, maitayo para sa Ebanghelyo. Okay? Kaya dito po papasok, panghuli, Philippians chapter 1. Isa pa, sa fellowship, may tinatawag na pakikisama sa Ebanghelyo o pakikibahagi. Fellowship of the Gospel. Philippians 1 verse 5 to 6. Philippians chapter 1 verse 5 to verse 6. Basahin po natin sabay-sabay, mahalaga po ito. 1, versikulo 5 at 6, 3 to 1. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, mula ng unang araw hanggang ngayon,
Ako'y panatag sa bagay na ito, nang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay siyang magtatapos ito hanggang sa araw ni Jesucristo. Sa verse 5, pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sa English version, fellowship of the gospel. Bakit tayo nagsasama-sama? Isang simpleng sagot para maipangaral natin ang Ebanghelyo. Napatunayan nyo ito ng Grand Bible Seminar. Masaya ako tuwing Grand Bible Seminar. Bakit? Ang mga nanay nagluluto, may mga nagsusundo, may mga nagsiserve, may mga kumakanta. Lahat kumikilos automatically dahil sa Holy Spirit. Ito yung tinatawag na fellowship of the gospel. Kaya yung mababaw sa fellowship, yung isip, nandito ka lang, wala kang ginagawa, sana mag-mature po kayo. Dapat pumasok kayo doon sa pinakamataas na fellowship. Ito yung fellowship of the gospel. Ano po yun? Nabubuhay ka na lamang para sa Ebanghelyo. Nagtatrabaho ka para sa Ebanghelyo. Sa isang mission team, di ko po babanggapin, brother, kayo nausap niya po ako. Sabi niya, magtatrabaho akong mabuti sa aming bansa para makatulong ako sa Philippine mission. Yun, natouch po ako. Magdodoble kayod ako doon para makatulong ako sa pagliligtas ng mas maraming kaluluwa. Ano ang isip niya? Ebanghelyo. At ang fellowship of the gospel, kanya-kanya tayong sakripisyo. Gagawin mo yung part mo para maipangaral natin ang Ebanghelyo. Nagda-drive yung iba. Kung senior na, huwag kayong panghinaan. Pag senior ka na, pumunta ka lang dito, mag-pray ka. Habang nagba-Bible seminar, ikaw naman ang taga-pray. Yan po ang mayaambag nyo. Kasi yung iba, syempre, mahina na yung katawan. Prayer ang hihilingin ko at ngiti. Okay? At yung presence nyo, kahit na senior na kayo at umaakyat pa, masaya ako. Minsan nakikita ko, sige pa sister. Pero masaya ako, bakit? Kahit hirap na hirap, pumupunta siya sa fellowship. Nakakahiya yung malalakas, nag-a-absent. Kaya magkakaroon sila ng isip na yun, ay, yung ang sister, ang dami ng rayuma, senior na, kayang pumunta, ako pa kaya. Tama? Iba-iba tayo ng magagawa. Ito ang tinatawag na fellowship of the gospel. Ano po? Yung sakripisyo nyo sa pagsasama-sama para lang maipangaral natin ang Ebanghelyo. Yung iba nasa broadcasting, may kumakanta. Nakita nyo po sa Grand Bible Seminar, nagkaroon tayo ng fellowship of the gospel. At dahil hindi nyo alam to, minsan sa Bible Seminar, wala kayo. Na mismo ang fellowship of the gospel. Alisin nyo po yung ugali. Pupunta ako sa session 1 at session 5 lang. Matagal na ako dyan. Alam ko na yung mga slides ni Pastor. Alam ko na lahat ng tinuturo niyan. Paulit-ulit na ako. Tignan mo, may video na yan. Alam niya na, memorize na niya. Pero tuloy-tuloy din po dapat. Huwag po kayong parang tipaklong na lumulundag. Day 1 lang at day 5. Yung iba, worst case, sa linggo na lang. Huwag po. Dapat sa Bible seminar, gabi-gabi. Kung lahat ng membro sasama, punong-puno tayo. Pero bakit? Halos hindi mapuno. Minsan, maraming newcomer, member, kakaunti. Hindi ito maganda. Kapag ganun, namimiss nyo ang fellowship of the gospel. Ito ang pinakamagandang fellowship na ito. Ang fellowship, makabuluhan, kung ito ay nakasentro saan? Sa Ebanghelyo. Dahil kapag pinreach yung gospel, Ebanghelyo, may mga taong nasisave. At ito, na masaya ang Diyos kapag may naliligtas na tao. Sabay, pag may Grand Bible Seminar, wala ka, na mismo ang pinakamagandang fellowship sa iyong buhay. Kaya itong Grand Bible Seminar pakiusap, sumama po kayo. Magpagal kayo, magsakripisyo kayo, kahit maraming balakid. Kahit may sakit ka, kahit umuulan, kahit may problema ka, iwanan mo muna. Okay? Last po, Matthew 28. Ito ang pangako ng Diyos. Habang tayo po ay nagpapagal para sa Ebanghelyo, ito ang pangako niya. Matthew 28, verse 19 to 20. Mateo 28, versikulo 19 at 20. Basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Anong pangako ng Diyos? Ako'y kasama ninyong palagi. Kaya sa pagtitipon-tipon natin, para sa Ebanghelyo,
nandun ang Diyos na kumikilos. Makikita niyo po ito sa pagkilos niya, yung nanay mo na laman ng prayer, nakasama mo na. Yung kaibigan mo, nakasama mo na. Simply because, nandun ka sa fellowship. Ganyan kahalaga ang fellowship sa buhay Kristyano. Kaya umaasa po ako, at least may mga natutunan po kayo ngayong araw. Tinuro ko ang 3 bagay, ano ang fellowship, ano ang benepisyo sa fellowship, at ano ang dapat niyong gawin sa fellowship. Ang fellowship ay hindi lang bastang sumasama ka, mayroong responsibilidad na dapat kang gawin. At kapag ganon, magiging maayos po tayo at lalago po kayo sa pananampalataya. I hope you learn something again sa ating Fruitful Beginning series. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pakikisama sa fellowship na nag-umpisa sa krus ng Panginoong Hesus sa Kalbaryo, kung saan dinanak niya ang kanyang dugo para sa katubusan ng aming mga kasalanan. At dahil wala na pong harang na kasalanan, nagkaroon na po kami ng relasyon at magandang pakikisama sa iyo at sa kapwa namin mga Kristyano. Maraming salamat din po Panginoon sa nakaraang Grand Bible Seminar. May mga baguhan na naririto. Patuloy niyo po silang alagaan gamit ang mga kapatirang nauna at nawa magpatuloy lamang po sila sa fellowship gaya ng aming natutunan upang makita po nila ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Sa kanilang pag-uwi, ingatan niyo po sila, Panginoon, at nawa, patuloy lang ang pusong nagpapasalamat sa kanila upang natural po nilang matapos ang kanilang buhay Kristyano. Muli, Panginoon, ang pagpupuri at pasasalamat, ibabalik po namin sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ingat po kayo, marami.